si Harry Roque, naku, maghihiganti. Maghihiganti po si Harry Roque. Alam mo, mamanda ka na raw, Trillanes. Gagantihan ka ni Harry Roque. Aba, magaling talaga to si Trillanes, ano to, manakot. Nagigitla eh. Pag si Trillanes kumilos, nagigitla agad eh. Itong si kampo ni Digong eh. Kasi doon sa ICC, di ba? Natakot niya yan eh. O ngayon, si Harry Roque naman at si Banat Bay. Ang ginawa kasi ni Trillanes dyan, naglabas siya ng subpoena. Yes, subpoena pa lang yan, pero alam mo yun, yung stress na yan, lalo na kay Harry Roque, kasi yan, di ba, kung natatandaan ninyo, for the longest time, ang sinasabi ni Harry Roque, ang tagal-tagal niya nang nasa law practice, no? Pagiging abogado. Pero ngayon lang siya nasampahan ng kaso. First time itong kaso Ka-Coffee na sinampa sa kanya. At cyber libel pa. Hindi ganoon kalaki itong kaso na ito as compared to other cases no na matitindi talaga. Simple lang ito, Ka-Coffee, itong cyber libel case na ito. Pero imagine mo ha, ikaw more than 3 decades ka na, more than 30 years ka na nasa industriya ng law practice, no? Pero si Trillanes lang pala yung pipitik sa'yo dyan. Anyari, kay Harry Roque, hindi naging maingat, nalusutan ba yan? Paano? Naglabas na Ka-Coffee ng subpoena. Itong Quezon City Prosecutor's Office. Yan, kailangan ng sumagot dito ni Harry Roque. Yan, magpagalingan na kayo dyan. Ang punto ko dito, Ka-Coffee, kasi sabi nila, ba't matatakot si Harry Roque dyan? Totoo naman, hindi matatakot si Harry Roque dyan. Kasi maraming maraming resources yan eh. May access yan sa magagaling na abogado. Iba ka siya, pero sabi niya hindi niya i-defend yung sarili niya. Na siya mismo yung tatayo as a lawyer. No? Kukuha siya ng mga ibang abogado. Pero punta natin dyan, ang laking insulto nito, yes, mananalo sila dyan. Laban dito kay Trillanes, kaya nilang lusutan yan. Bonus na lang kay Trillanes kung manalo si Trillanes. Pero ako, sa tingin ko, mananalo si Harry Roque dyan. Pero ang problema dyan, alam mo yun, yung reputasyon mo bilang isang esteemed lawyer, isa sa pinakamagaling daw na international lawyer at pinataob lang ni Trillanes. Kahit matalo si Trillanes dyan, in-stress naman yun lang. In-stress din si Harry Roque ni Trillanes. Pero sabi ni Harry Roque, ako, hindi pwede. Gagantihan si Trillanes. Ayan, nag-post 34 minutes ago bago tayo na-screenshot itong photo na ito. Sabi niya, and I quote, "We will file our counter affidavits." One lang yan, counter affidavits. Ibig sabihin, papasinungalingan nila yung affidavit o yung statement doon ni Trillanes, yung complaint ni Trillanes. 1, we will file our counter affidavits and counter charge. Uy, sasampahan daw nila ng kaso, counter charge itong si Trillanes. Para saan? Anong kasalanan ni Trillanes dyan? Ito, makinig kayo ha. Dahil po sa disloyalty to the Republic. Ibig sabihin, disloyal ka, nagtaksil ka sa bayan. Wait, taksil. Ano yun? Wait, sino nga ulit yung mga taksil? Sino nga ulit yung mga pro-China dyan? Ano nga, taksil to taksil? Gano'n ba yun? Taksil versus taksil? Yung taksil, nagkaso ng disloyalty o pagiging taksil sa taong sa tingin na taksil. Taksil yung nagsampa. Oy, nako, nagloloko tayo dyan. Nakakatawa ito ha, drama na ito. We will file our counter affidavits and counter charge for disloyalty to the Republic versus Trillanes in due course. Okay, ito. Napansin ko, Ka-Coffee, ang kaibahan ni Harry Roque at Trillanes. Si Trillanes, syempre, magkaiba sila ng background eh. Si Harry Roque, syempre, background yan eh, law, Ka-Coffee, no? Pagpapractice ng batas. Si Trillanes, sundalo. Tingnan niyo sa dalawa na yan, kung sino yung marunong mag-strategize. Mas magagaling mag-strategize. Yes, mas matatalino ang abogado. Generally, Ka-Coffee, pero syempre, hindi case to case eh. Generally, kung mas mahuhusay, kung academics ang pag-uusapan, ang mga abogado as compared to soldiers. Analysis ko lang ito, Ka-Coffee. Pero, mas magaling magplano, mag-strategize ang mga sundalo kumpara sa case na ito. Mas magaling si Trillanes mag-strategize dito kaysa kay Harry Roque. Alam niyo kung bakit? Si Trillanes, may narinig ka ba na nagpa-press con siya, nasasabihin niya magpa-file ako ng kaso? Hindi. Hindi niya ina-announce yung strategy niya. Magugulat ka na lang, nandiyan na yung kaso. Nagpa-press con si Trillanes,
nung nagsasampa na sila, hindi yung magsasampa pa lang. Nagigets nyo? Tingnan mo to si Harry Roque. Hindi pa nagsasampa, in-announce niya na magsasampa siya. Nakita nyo yung kaibahan ng isang lawyer at ng isang sundalo. In short, sinabi mo na agad yung strategy mo sa kalaban mo. Diyan naiisahan itong grupo ni Harry Roque. Trillanes tahimik silently working like a soldier. Ay, ganda rin, nagra-rhyme ha. Silently working like a soldier. Itong si Trillanes. O, tinan mo, nanahimik, bahagyan, nanahimik. Nag-post. Ayan, the subpoena is out. Oy, nako, nawigdan sila dyan. Nilabas na ang subpoena. Pero medyo may ano ko dyan ka-coffee. Medyo may question ako doon sa subpoena. Pero regardless kung totoo man yan o hindi, yung subpoena na yan, and I think totoo. Yung kay, totoo. Ang hirap pagsalita pero sige, honest take ko na lang ito ka-coffee. Hindi naman ako sigurado dito. Medyo questionable kasi yung kay Baron Bay, kay Banat Bay. Pero yung kay Harry Roque, feeling ko totoo. Kasi, nag-react na nag-react na si Harry Roque. Feeling ko, natanggap niya na, yan ayaw. Natanggap niya na yung subpoena. Ika ha? Ayaw. Cancel. Kasi isang korte lang yung nag-issue, tapos, magkaiba ng format. I mean, Quezon City Prosecutor's Office lang, yung nag-issue, pero magkaiba ng format. Hindi ko alam, pero regardless, kung ano man yan, totoo man yan, o kung ano man yung itong subpoena na nilabas yan, in the first place, subpoena pa naman yung coffee, successful si Trillanes. Matalo ba siya o hindi, lamang pa rin siya. Di ba? Kasi na-stress na itong grupo ni Harry Roque dito sa usapin na yan. Anong take nyo dyan ka-coffee? Sige, share nyo ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. O, basahin nyo to, sabi ni Erwin Lopez, disloyalty to the Republic. Baka ikaw yun, Harry? Erwin Lopez, actually, yan lang nasa isip ko kanina Ano yun? Sampahan mo ng disloyalty magiging disloyal si Trillanes. Di ba? Parang sa recently, sino yung disloyal? Sino yung mga pro-China dyan? Hay, ayaw ko sa inyo. Piling ng saging. Anong piling ng saging? Roger Rodimo. Di ka lang yung ibig sabihin ng piling ng saging. Kay Malcolm Sandalo, thanks God, safety at buhay ang prima facie evidence. Sila nga ang magulo, sabi ni Rod Geronimo. Okay. Tarob na tarob si Harry. Anong tarob na tarob? Importante, may naisahan si Trillanes na sampulan. Lori Babawag. Yes, agree ako dyan. Kasi for sure mananalo si Harry Roque dyan sa kaso na yan. Pero yung stress, at kumbaga nakasuot siya ng puti, di ba? Binato siya ng putik ni Trillanes. Yung tumama lang yung sa puting damit niya, kahit tilamsik lang yung tama doon, ang laking insulto niya sa kanyang pagkatao. Ibig sabihin, ay, kamyo kayo dyan. Hindi ko alam na mga pinagsasasabi niya dyan. Sa gobyerno, sa kung sino-sino man. Tira mo, pansinin niyo ha, ang binibira, ang madalas birahin ng grupo nila Harry Roque, ni Digong, si PBBM. Madalas silang birahin yan. Actually, halos araw-arawin nga nila noon yan Gumaganti ba si PBBM? Hindi si PBBM ang gumaganti. Ang karma ang gumaganti. O baka sabihin niyo, binayaran na naman si Trillanes ni First Lady para ipanghiganti si PBBM. Ano na naman narating ng mga DDS dyan. Tingnan nyo, di ba? Si PBBM ang binibira nyo, pero ang gumaganti para kay PBBM, karma. Si Trillanes. Anong kinalaman ni Trillanes kay PBBM? Di ba? Tawagan mo nga si Spider-Man para matapos na yan. Alcab na yan, sabi ni June Aizone. Alfeo, Harry Roque, makapili, new generation daw yan. Kay Shena York Santiago, hello coffee, nakaabot din. Parang di na international lawyer, si Harry Barney, daldal ng daldal. Actually, kasi nagpapabudol siya sa nagpapabudol siya sa fake news Nabudol sila ni Maharlika dyan Yeah? Nagpadala sila kay Maharlika. Akala nila, tama yung mga pinagsasabi ni Maharlika, napapasok sila dyan. And the fact na abogado siya, si Harry Roque. Ganyan kaparehas si Trillanes, June Aizone, ano ibig sabihin dyan. Pero yun lang ang napansin ko talaga dito kay Trillanes at kay Harry Roque, magkaiba sila ng strategy and
mas strategic itong si Trillanes sa ginagawa niya. Anyway, sige, kung nasa YouTube po kayo, pasuyin na lang ka-coffee, pa-subscribe na lang po yan. Nakikita nyo dyan sa bandang baba na yan. I-click lang po ang subscribe. At kung nasa Facebook po kayo, pa-like lang po ng video natin ito. Nandito po, i-click nyo lang po yung like para sa ating Facebook page na ka-coffee pag di pa po kayo nakalike. At kung kapapasok nyo lang po, attendance check tayo ka-coffee, pa-like lang po ng video na yan. Click lang po yung like na yan. Ka-level na hitad, ni Hitad si Roque. Sabi nito da Annalisa ko yan. Yung international lawyer, pinantay dito kay Maharlika. Magka-level na raw. Parang gano'n na nga kasi nagpapabudol eh. LV de la Cruz, good evening ka-coffee. Hello po sa inyo. Host, daming DDS fans. Dito mga bitter. Sabi ni Ma'am Violeta Madarang. Hayaan mo sila ma'am dito para ma-educate din bahagya. Kasi yung mga yan, nakatawa yan kasi nagkakagulo na sila dyan, nagkakanaglagan na eh. Yan mo, sa partido pa lang sa PDP, nagkakalasan na. O ito pa, yung statement na ito ni Basti Duterte, hindi pa ito pumuputok. Lately lang ito, kanina lang ito lumabas sa balita eh. Kasi nagpa-press con pala yan, pero hindi naman na-cover ng mainstream media yung press con yan. Ngayon, lumalabas na ito. Itong sinabi na ito ni Basti Duterte. Ay, nako, anong sasabihin niyo na naman dyan ka-coffee? Ano na naman ang idadahilan ninyo sa pag-amin na ito ni Basti Duterte? Ay, nakabayaran ni First Lady. Yan naman ang mga kwento niyo dyan. Good luck sa inyo. Wilberto Lial, oy, shoutout po mula dyan sa Saudi Arabia, ka-coffee. Hello po sa inyo kay Ferdy Dado. Harry Roque is a chatterbox, kaya nabulgar niya ang secret ng gentleman's agreement with the Chinese. Correct. Kanino ba nanggaling yan? Kaninong bibig ba nangyari ang gentleman's agreement na yan? Kay Harry Roque. Lalong tumindi yung galit ng tao sa mga Duterte dahil dyan sa gentleman's agreement na yan. Kanino nanggaling kay Harry Roque? Sabi ni Panelo, wala daw yan. Sabi ni Digong, wala daw yan. Nilaglag siya dyan. Ang gulo nyo. Good PM, maginig ako sa iyo. Si Harry Roque, walang dangal. Si Trillanes may dangal. Kasi si Roque at panatbay, pera at pansarili, si Trillanes may prinsipyo. Sabi ni Alan Canyazares. Inggit ang mga DDS, galing gumawa ng kwento. Sabi ni Ma'am Violeta Madarang Vlog. O siya, sige, ka-coffee. Move on tayo sa ating next topic. Kuha na po kayo ng inyong kape.